kailangang mas malaki pa sa 100,000 ang ibibigay ko sa kanya. Bakit? As soon as magsalita siya sa akin at malaman ko lahat ng impormasyon niya, kailangan ko na siyang ilagay sa witness protection program. Ang korupsyon, kasama dyan ang private sector. Kasi hindi naman makakapag-purchase ang gobyerno sa kapwa-gobyerno. Hi. So here I am again with a different kind of topic. Because maraming nagsasabi sa akin, talk about something political naman. Sabi ko, mahirap pag-usapan ng politika sa Pilipinas kasi ang Pilipinas noon yan sa pagiging one of the most politically inclined countries in the world. Pero sige, pag-usapan natin. Ang gusto kong itakal na topic ngayon ay yung confidential funds. I want to decode it for you para maintindihan ninyo kung paano magpatakbo ng confidential funds. So, eto ang scenario. The scenario is this. Assuming I am the person who requested confidential funds. Okay, saan ko siya gagamitin? Ngayon, kaya siya tinatawag na confidential funds kasi may gusto kang malaman, 'di ba? So, as with anything, 'di ba pag may gusto kang malaman, ang gagawin mo, iba-bribe mo yung tao para makakuha ka ng impormasyon. Ngayon, kung ang impormasyon na gusto mong kunin ay masyadong sensitibo, katulad ng corruption, hindi ba kailangan mo mas malaking pera? So ngayon, decode natin ha. I-decode natin ang confidential funds. Upo ako na mas maayos. Kunyari, meron akong gustong malaman na korupsyon sa isang departamento ko. So ang may hawak kunyari ng impormasyon na to ay isang may salary grade na, hindi ko alam yung salary grades nila kung anong levels. May salary grade na let's say ang sweldo niya sa isang buwan 100,000, 'di ba? So pag kinuha ko siya para sabihin sa akin o ikanta sa akin lahat ng nalalaman niya, kailangan ko tapatan yung 100,000 niya. Mali. Kailangan mas malaki pa sa 100,000 ang ibibigay ko sa kanya. Bakit? Dahil as soon as magsalita siya sa akin at malaman ko lahat ng impormasyon niya, kailangan ko na siyang ilagay sa witness protection program. Siguro naman alam niyo yung witness protection program. Diyan natin nilalagay ang mga taong whistleblowers kasi kailangan natin silang proteksyonan. Dahil ang mga isisiwalat nila lalim, ang sasabihin nilang mga impormasyon ay mga bagay na tungkol sa mga taong malalakas, influential, maraming pera. At anytime, pwede silang ipapatay. So ngayon, assuming ang sweldo ng taong to na mag-whistleblow ay 100,000 sa isang buwan, sa salary grade na yun. Gusto ko malaman ng korupsyon sa lugar na yon. So anong gagawin ko? Bibigyan ko siya ng isang package. Ano yung package na yan? Breakdown natin ha. Etong si 100,000 sweldong guy or girl, meron siya let's say 2 anak. Yung 2 anak niya, ang tuition ng 2 anak niya, let's say, ang tuition ng 2 anak niya sa isang taon ay 100,000 din. Siguro naman alam niyo na ngayon ang tuition sa mga private school, di ba? Siyempre, pag may sweldo ka na 100,000, hindi ka naman magpapaaral sa public school. So, private school yan. So, kung kukunin mo siyang whistleblower, obligado kang palabasin niya ng bansa. Bakit? Kasi hindi yan mapoproteksyonan sa Pilipinas. Siguradong mahahanap yan. So, palalabasin mo ng bansa yan. So, meron kang isang tao na kailangan mong bayaran ng buhay niya. So, kukumputin mo ngayon kung magkano ang halaga ng buhay niya. Hindi naman halaga-halaga ng buhay niya per se. Pero kumbaga magkano ba dapat ang kikitain mo kung hindi ka nag-whistleblow? So, assuming 100,000 a month. So, 100,000 a month is 1.2 million a year. Right? So, siyempre, pag kinuha mong whistleblower yan, lalabas ng bansa yan. Pag lumabas ng bansa yan, hindi niya naman kikitain yung 100,000 a month eh. Hindi mo pwede yung bigyan ng trabaho na kikita siya ng 100,000 a month sa ibang bansa. Ang magiging trabaho niyan, mas mababa sa 100,000 ang kikitain niya per month. Tsaka kailangan mo siyang itago. So, ano yung mga kailangan gastusin? 100,000 a month?
times 1 year is 1.2 million. Siyempre, papaalisin mo yan. Kung ang edad niya ay nasa may bandang 50 na, 10 taon na lang hinihintay niya para mag-retire, di ba? So, yung 1.2 million, sasagutin mo yung 10 taon niya dun sa ibang bansa. So, yung 1.2 million times 10 years. So, magiging 12 million. Tama ba, Matt ko? Magiging 12 million siya. So, meron ka na, isa pa lang ang binabayaran mo, sweldo pa lang niya. Tuition ng mga anak niya. Siyempre, hindi naman niya pwedeng iwan dito yung mga anak niya, di ba? Dadalhin niya riyan sa ibang bansa. Dahil baka mamaya, yung mga anak pa niya ang gamitin para mahawakan siya sa leeg ulit ng mga whistle-blow niya. So, assuming ang tuition din ng mga anak niya ay 100,000 a year. Dalawa yung anak niya. So, kung dalawa yung anak niya at 100,000 a year, let's say may 10 taon pa para mag-aral yung anak. Maliliit pa kunyari. May 10 taon pa para mag-aral niya. Kasi 10 taon naman yung sa kanya bago siya mag-retire, di ba? So may 10 taon pa siya. 10 taon pa ulit yung mga anak. So meron panibagong 12 million. 12 million bawat anak. So 100,000 a year. So kunyari 100,000 a year ang ano niya. Times 10, that would be 1 million. So may 1 million kang babayaran na tuition ng bata. So may 2 bata, 2 million yon. So meron ka ng sweldo nung guy o ng girl na 1.2 million times 10 which is 12 million for 10 years. Tuition ng 2 bata which is 2 million times 10 which is 1 million per bata. So that will be an additional 2 million. So meron ka ng 14 million na bibitawan papunta doon sa whistleblower mo. 14 million. Ngayon, syempre hindi naman tuition lang, 'di ba? May pagkain 'yan. May mga school activities 'yan, lahat 'yan. So yung 100,000 a year na 'yon, tuition lang 'yon, kasama miscellaneous. Yung activities mo pa, baka sabihin nyo sa akin, hindi ba sagot na yan doon ng sweldo niya kasi may 100,000 na sweldo na siya eh. So, but you forget, kung pinalabas sila ng bansa, iba ang presyo doon. So yun, sasagutin mo rin yun. So let's say, bigyan natin yung bawat isang bata ng another million for the next 10 years ulit. Another million each. So magiging 4 million na yon. So 12 million plus 4 million will be 16 million. Right? Kung yung asawa may trabaho rin. So kung yung asawa may trabaho rin, let's say half of ng kinikita niya, hindi 100,000 ang sweldo sa isang buwan. Let's say 50,000 lang. So, meron kang ngayong bibigyan ng for the next 10 years ng 6 million na additional kasi 12 million yung kanya, di ba? So 6 million lang dito sa asawa kasi kalahati lang naman ang sweldo niya. So 6 million plus 12 million is 18 million plus 4 million para dun sa 2 bata, which makes it 22 million. Isang whistleblower pa lang yan. Ngayon, bakit ko pinag-uusapan niya sa inyo? Kasi, kaya tayo nagkakaroon ng whistleblowing. Dahil merong nangyayaring katarantaduhan. 'Di ba? Ngayon, whether we like to admit it or not, ang korupsyon, kasama dyan ang private sector. Bakit? Kasi hindi naman makakapag-purchase ang gobyerno sa kapwa-gobyerno na agency. Wala namang production facility ang gobyerno para sa lahat ng mga kailangan natin, di ba? Wala silang production facility. All of the materials and all of the things that the government uses comes from the private sector. So, bibilhin nila yan sa private sector. So, kung yung whistleblower galing sa private sector, di syempre, meron niyang separation pay. Di ba? Pag nag-retire yan, may separation pay yan. So, may computation yan eh. For every year of service, blah, 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 times number of years of service, yung sweldo nila, something like that. So, mag-assume na lang tayo. Assume na lang natin na ang separation pay niya o yung retirement pay nung whistleblower na yan ay nasa may bandang 6 million. So, meron na tayong 12 na sweldo nung guy o ng girl, plus yung sa asawa niya, which is another 6, which is 18, it becomes 18 million, plus yung 4 million dun sa 2 bata, which is 22, plus
yung sinasabi ko nga sa inyo, separation pay. So let's assume na separation pay is like half of it. So kung yung half of it, that will be another 6 million. So 22, kasi half ng 12 million is 6, di ba? So 22 plus 6 million, that will be 28. Yung sa asawa pa, so 6 yon. So 28 plus 3 million, that would be 31 million. Di ba? Isang tao pa lang yon. Isang tao pa lang ang binayaran mo para mag-whistleblow. Para ikwento lahat ng kalokohan na nangyayari sa isang ahensya. Ngayon, sa 31 million na yan, ilan sa tingin yung whistleblower ang binayaran? Ito ang tanong ko pang isa pa. Bakit ngayon gustong malaman ng lahat ng tao yung sino ang binayaran, magkano ang binayaran, at saan binayaran? Kasi kailangan mong malaman yon kung gusto mo malaman kung sino nag-whistleblow. Kung gusto mo malaman kung sino yung pumiyok, kailangan mo malaman kung saan pumunta yung pera. Ngayon, sino yung mga taong gusto malaman kung sino yung pumiyok? Di syempre yung mga taong naapektuhan sa pagpiyok. Diba? I'm not gonna name names. Wala akong sasabihin mga pangalan. Wala akong sasabihin na etong mga ganitong tao ang involved. Hindi. Ang punto lang dyan, whether you like it or not, para malaman mo ang kalokohan sa isang lugar, kailangan mong bayaran yung nakakaalam. At yung bayad na yon, kahit natutukan ka pa ng baril sa ulo o ng balisong sa lieg, hindi mo pwedeng sabihin. Bakit? Kasi yung tao na yon under ng Witness Protection Program. They have to be protected. Ibig sabihin, wala dapat nakakaalam kung sino sila, wala dapat nakakaalam kung nasaan sila, at wala dapat nakakaalam kung ano ang pinag-usapan. Bakit mo gustong malaman kung saan doon pumunta ang confidential funds? Kasi affected ka. Bakit ka affected? Siguro kasi yung pumiyok, naapektuhan yung either reputasyon mo o naapektuhan yung usual mong binubulsa. Ngayon yun ang problema natin sa Pilipinas. Yung private sector naapektuhan ng korupsyon. Bakit? Kasi para makakuha ka ng kontrata sa gobyerno, kailangan lagi may under the table. Alam naman natin lahat yan. Wala namang nagdi-deny yan. Lahat yan may under the table. Kahit saan ka pumunta, more often than that, pag bidding yan o may kailangan kukunin na kontrata, meron laging under the table. Yung under the table na yan, malaking pera na nakakuha niyan galing sa private sector. Ngayon, nagtataka kayo, bakit ang laki ng bayad sa lahat ng mga produkto sa Pilipinas? Bakit ang mahal-mahal ng bilihin? Because of that. Kasi syempre nga naman, kung ikaw ay may-ari ng negosyo, kailangan mo mag-under the table ng, let's say, para lang manalo sa isang bidding, kailangan mo mag-under the table ng, let's say, maliit na nga to 10 million. 'Di ba? So, kailangan gumawa ka rin ng paraan para kitain mo yung 10 million na yon. So, anong gagawin mo? Tataasan mo ang presyo ng bilihin mo. So, kaya apektado lahat ng mga consumer. Apektado lahat tayo. Kasi dahil dun sa under the table na yon, kailangan ngayon ng private sector o ng negosyo na to na nagbayad under the table na bawiin yung pera niya. Ngayon, sinasabi niyo, di ba? Yako, yung mga binoboto natin yan, babawiin nila yan pag nakaupo na sila. Ganon din sa private sector. Binabawi rin nila yan. Pero hindi niya mapapansin kasi sa presyo nila nilalagay. Lalabas lang yan sa balita na mataas na naman ang presyo, tumaas na naman ang bilihin. Kasi ganun talaga. Kasi ikaw nga naman, alam nga naman galing sa pocket mo yung 10 million, ano yun, ipapamigay mo lang ng ganun-ganun. Siyempre, babawiin mo yun, negosyo yan Di ba? Yun yung walang proteksyon ang private sector. Kahit nasabihin natin na, hindi, pwede nyo namang iangal yan Pwede nyo namang iangal yan na nanghihingi siya ng under the table. Really? Sa totoo lang. Saan kayo nakakita sa Pilipinas na umangal na from the private sector, inangal niya ang isa sa mga tao sa gobyerno kasi nanghihingi ng lagay? Wala. Bakit? Kasi alam ng private sector na pag siya ay nagsabi o nagsumbong, ito ang kapalit niya. Diba? Alam niyo na yung ibig sabihin nito.
Either ito ang kapalit niya o guguluhin ang buhay niya o sisirain ang negosyo niya. Napakadaling gawin yun. So, tayong nasa mga private sector, anong proteksyon natin? Ngayon, iisipin nyo, sangkaterba yung mga ginagawa nilang in aid of legislation. Sangkaterbang interview, sangkaterbang kung sino-sino kinakausap, sangkaterbang papeles. Pero, ang tanong, meron na ba kayong nagawang batas para proteksyonan ang private sector sa pangingikil? Meron tayo, hindi batas. Meron tayo, susumbong mo lang. Pero pag sinumbong mo, anong proseso ninyo? Ano ang foolproof na proseso ninyo na pag yung nagsumbong ay nagsumbong, walang gagalaw sa kanya, super protektado siya, pwede siyang mabuhay ng normal, pwede mabuhay ang pamilya na normal? Wala. Corruption is not just from the government. Corruption is also aided by the private sector. Pero kasi, minsan yung private sector, wala naman silang choice kasi hindi naman sila makakakuha ng malaking negosyo kung hindi rin sila maglalagay. 'Di ba? Pera-pera yan eh. At ang nakakalungkot doon, minsan, kung sino pa yung mga nasa in aid of legislation, sila pa yung kailangan mong bayaran. Ngayon yun nga yung tanong ko, babalik ko ulit. Ano ang batas natin that protects the private sector from payment under the table? Wala. Sa alam ko ha, from what I know, because I've researched, wala. Ang meron lang tayo, pwede natin silang isumbong, which brings me to this thing. Did you know that pwede mong idemanda ang mga nakaupo sa gobyerno, except for some who have immunity. Okay, pwede mo siya idemanda as many times as you want. So yun nga yung naging sabi ko nga sa asawa ko. Alam mo, paano mo sila tatanggalin sa pwesto? Hindi mo naman sila pwedeng idemanda. Sabi niya sa akin, pwede mo raw silang idemanda. Okay, didemanda mo sila. At what cost? Ikaw magbabayad. As a private individual, would you use your money to sue someone? 'Di ba? In the government. Na alam mo naman, yung possibility manalo ka is very, very small. Kasi dahil sa proseso, dahil sa system. At the same time, iaano mo pa yung buhay mo, i-endanger mo pa yung buhay mo. So yun yung ano doon. Yun yung gusto ko lang makita nyo doon. Corruption is not just by the government. The corruption is aided by the private sector. Ang difference lang, ang private sector pwede niyong demanda. Ang government, pwede niyo rin i-demanda, pero dadaan pa raw ng ombudsman, yung mga tipong ganun ba? So yung proseso ng pag-punish sa kanila is handled by the very same people whom you want to punish. Diba? Gusto mo silang i-punish, pero hindi mo sila ma-punish kasi sila yung mga nakaupo. So syempre, sila rin ang gagawa ng paraan para hindi sila ma-punish. So yun. Kaya hindi naman sa meron akong sinasayda na tao with the confidential funds. Kasi kailangan mo yun eh. Pag meron kang hinahawakan ng maraming tao, as a leader, kailangan may mga bagay na confidential. Yung talagang, shut up everyone, I don't want you talking about it. As in ganun. Kasi hindi mo mahahawakan ang mga tao mo kung wala kang confidential funds. Ganun lang kasimple. So sana ngayon naintindihan nyo na ang confidential funds, bakit siya kailangan at bakit kailangan shut up sila about it. Kasi may taong pwedeng mamatay. Pag lahat yan, sinabi nila kung saan napunta ang pera, kung sinong binayaran nila, at kailan at paano. Ulitin ko lang yung sinabi ko kanina. Sinong mga gustong malaman kung saan napunta ang confidential funds? Bakit nila gustong malaman? 'Di ba? Bakit niyo gustong malaman kung saan napunta yung pera? Ano bang impormasyon ang malalaman ninyo pag nalaman na kung sino ang binayaran? At ano ang magiging consequence pag naisabi na sa lahat ng tao kung sino yung binayaran ng confidential funds? Mahirap maging leader. Sa totoo lang, napakahirap maging leader.
Kasi, doon yung gugustuhin mo na mahalin ka ng mga tao, pero alam mong hindi ka mamahalin ng mga tao. Pero that's the risk you have to take if you want to be a leader. You have to protect someone so that you can protect the many. Kasi, kaya ako nagsasabi ng ganito, dahil precedent to. Pag lahat ng mga nasa witness protection program at saka mga binibigyan ng confidential funds ay pinayagan ma-reveal kung sino sila ngayon, sa susunod, ganyan ulit mangyayari. Ano sa tingin niyo mangyayari sa mga taong yan pag nalaman na kung sino sila? Sa tingin niyo ba kahit nasa ibang bansa sila, hindi sila mahahanap? At, 'di ba? May mawawala ng magulang, may mawawala ng anak, may mawawala ng kapatid. That is the Confidential Funds Decoded episode. Sana naintindihan niyo yung sinasabi ko sa inyo. Ang korupsyon, hindi lang sa gobyerno. May tulong dyan ang private sector.